Magandang oras, mga card lover, mga kababayan. Well, atin bigyan ng reaksyon itong karumal-dumal na krimen, viral news tungkol sa isang policewoman kasama ang kanyang anak ay, dinido ng walang iba kundi pulis na naman. Mga pulis na naman. Palaging headline ngayon ng pulis at kanina naman ay mayroong pulis na naman at dinali ang kabarong pulis. Yun ang ating bigyan ng reaksyon kasunod dito. Ay bakit ganito na araw-araw sa Metro Manila ay may nangyayaring krimen na palaging sangkot ang mga pulis? Ay naku, mga pulis, ano bang klaseng ano yan? Siguro maganda nang tanggalin na siguro yung ano na yan, branch of our armed forces. Ang pulis, palitan na yan kasi iba talaga ang ano iba ang upbringing ng training nila. Ang kalabasan ay mga iskalawags, karamihan. Grabe. Ang laki-laki ng sweldo, ang taas-taas ng sahod, di ba? Tapos ganun ang ginagawa. So ito, balikan natin tong babaeng policewoman na ang negosyo yata ay mag-buy and sell, dahil buy and sell ng sasakyan, dahil binintan niya yung sasakyan niya at ang binintahan niya ay kakilala niya rin ng mga pulis. At hindi lang yun, yung isa doon pala ay kanyang asawa, pero hindi natin matiyak ang kwento bakit nagawa ng kanyang asawa na lalaki na barilin siya, di ba? At nagawa pati yung kanyang anak ay binalot sa silupin. Bakit nagawa yun? Anak niya yun Tapos ito, asawa niya. Ibig sabihin, meron siyang malaking galit sa babae na ito. At baka yung anak na Ismael ang pangalan, baka hindi niya tunay na anak yun, kaya nagawa niya ang grabe na krimen. Pulis, dinido ang isa pang pulis, hindi lang pulis kundi asawa at saka anak. Grabe, sa lahat ng nangyaring krimen, ito talaga ang pinagagrabe. Dahil asawa at anak mo, tinapos mo. Tapos may padrama-drama pa noong unang interview, di ba? Padrama-drama pa yung asawa nitong babae. Kaya ito na, huling-huli, dahil kumanta yung mga kasama itong asawa niya, kumanta, at ngayong kanina lamang ay mayroong update na mayroong panglima na suspect na sumuko din at nagpahayag ng itong testimonya na ang talagang bumaril pala sa babae na pulis ay yung mismong asawa niyang lalaki na nagdadrama noong kamakalawa, na nagpaiyak-iyak pa, di ba? Iyak-iyak. Iyon pala ay nako, pati anak nila ay grabe, tinapos ang buhay. Kaya ano bang klaseng tao yan? Grabe. Eto, pakinggan natin ang balita. Tinuturing na ngayon si Molinito bilang suspect. Pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinito. Itinuturing na ngayon si Molinito bilang suspect sa pagkawala. Saan sila? Samantalang kung kasama siya sa plano, 100,000 lang ang party niya dahil 4 sila. Ngayon, kung talagang kasama siya sa plano, may ibang dahilan at yung pinagbentahan, iyon ang kabayaran ng tatlong suspect. Ito'y video nga pala courtesy ng JP Amazing Stories. Maraming salamat para sa video, JP Amazing Stories Idol. At meron tayong nagawa ng reaksyon ngayon. Well, ito'y ano pala, parang kumpanya nila na kunwari bibilhin nila, di ba? Pero ang ginawa nila ay kanilang parang hinold up itong babaeng pulis. Kinuha yung 400,000 pesos daw Tapos pinaghati-hatian nila tigwa 100 pesos, 100,000 pesos bawat isang pulis dahil 4 sila. Pero nitong lately, kanina, ay lumabas na 5 pala sila lahat dyan. At lahat ng mga yan ay pulis
Pang-anim na pulis tong babae. Lahat sila magkakilala diyan. Bakit nila nagawa sa babae? Hindi na normal yung mga utak. Baka nakainom ng di ba, o nakahit-hit. Yun ang palagay ko Kasi hindi yan magawa ng normal na utak. Asawa mo, anak mo, tinira mo dahil lang sa 100,000 pesos. Napakahayop naman. Okay, patuloy tayo. Yanido, ang asawa ng pinaslang na pulis na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido. Itinuturing na ngayon si Molenido bilang sospek sa pagkawala at pagpatay kay PSMS Dayan at sa kanilang anak na si John Ismael na natagpuan ding patay matapos mawala pa noong nakaraang buwan. Ayon sa QCPD, kabilang si Molenido sa 4 na sospek na nasa kustodiya na ng pulisya at sasailalim sa inquest Okay, investigation so, ngayong inquest, araw. Investigation, hindi na dapat imbestigahan yan. Dahil alam na nila na yung mga tao na yan talagang gumawa Kaya dapat yan, summary na Meron ng summary kung sa pa, kangaroo court, kung sa NPA pa, di ba? Mga kababayan, sobra na kasi dapat gumawa ng batas ang Kongreso tungkol sa mga iskalawag na pulis na yan. Na kapag mga iskalawag na pulis ang gumawa ng krimen, ay gawing triple ang verdict kaysa kaysa ordinaryong mamamayan, di ba? Kasi sila protector of the Filipinos, pero nangyari sila yung nagliligpit, sila pa yung nang-hold up. Nung nakarang araw, 6 na hold upper na pulis Hindi sideline ng pang-hold up, kundi full-time, araw-araw sila ng kap-kap ng mga tao doon sa isang parang subdivision. Hinu-hold up nila yung mga dumadaan. At 6 sila sabay-sabay. Parang gangster, di ba? Parang mga coyote. Parang mga hyena, mga wolves na sabay-sabay in pack sila, nasa pact. Marami sila. Grabe. At ito naman, pulis na naman. At mamaya, gagawa naman tayo ng isa pang reaksyon sa bago na namang viral news na pulis na naman. 3 pulis, niligpit nila ang kasama nilang pulis, kabarkada, dahil lamang sa joke. At binaon sa septic tank. Yun yung latest kanina, tungkol na naman sa pulis. Anong nangyari? Bakit pulis palagi ngayon ang gumagawa ng ganyan? Nakalimutan kasi nila na pulis sila Kaya kung ako ang general ng PNP, gagawa ko ng kautusan na dagdagan yung subject ng trainee na pulis, dagdagan ng religion subject. Yung pangangaral ba ng Diyos, dapat palaging may mesa diyan, nagmimisa ang pari sa training camp ng mga pulis para naman pag-graduate niyan ay mayroong moral value. Hindi yung grabe ganito. Hindi ko maisip bakit araw-araw pulis? Okay lang naman kung mga gangster ang gumawa niyan, mga adik. Pulis Huwag ka nang magpulis kung ganito ang gagawin mo. Gangster na lang, di ba? Ginagamit pa yung uniforme ng katarungan, uniforme ng itong protector ng mga tao sa Pilipinas, ng mga Pilipinos. Kaya kung ako ang general ng PNP, ay nako, gagawa ko ng parusa talaga na masakit para sa ganyan mga klaseng tao. Okay, balik tayo sa balita. Patuloy po ang investigasyon ng NCRPO at QCPD para tukuyin ang motibo at iba pang posibleng sangkot sa krimen. Kahapon lamang ay naaresto ang car agent at ang asawa nito. Sila ang pangunahing sospek sa nangyaring krimen. Pinuntahan pa nila kahapon kung saan itinapon ang biktima sa Bulacan. Okay, so ito yung nangyayari na pagturo ng mga suspect kung saan nila tinapon yung bangkay ng policewoman at ng bata.
So ito, grabe. So dapat lang talaga, marami ang nagsabi na ibalik ang silya elektrika or death penalty kahit yung injection na lamang, hindi na yung firing squad saka silya elektrika. Pero maganda talaga firing squad para magbago na eh. Kasi firing squad masakit talaga yan. Silya elektrika masakit din. Injection hindi masakit. Kaya yung tatlo ang pagpilian. Most humane ay injection, lethal injection katulad kay Itchigaray, yung the one and only na electric chair make that na injectionan sa panahon ng death penalty. So ito, dito na natin tapusin ng ang ating reaction video tungkol dito sa policewoman na dinali ng kanyang mga kamaro. Anong masasabi nyo dito mga ka-art lover? Well, ako'y naghihintay sa inyong mga komento at maraming salamat sa aking mga avid followers, sa aking dating mga subscribers noon at ngayon, at sa mga bagong bisita sa channel, maraming salamat. Malaking tulong ang pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam, see you on our next video.